Pisces, hello. Ito yung October kapalaran reading. Ano ba yung mga dapat mong malaman, yung mga blessing or challenge or yung mga hindi mo inaasahan na mangyayari. Maraming salamat at shout out sa mga sumusuporta sa akin, pati yung mga nag-avail ng FB page subscription ko at nag-avail ng membership sa YouTube ko. Yung mga names nyo naka-flex po sa dulo ng ating reading at yung mga interesado mag-book ng aking private personal reading, panoorin nyo na lang hanggang dulo itong video at basahin nyo na rin yung mga nakasulat sa description. Nandyan po lahat ng information na kailangan ninyo. Ano yung overall energy muna ng October mo, Pisces? Overall energy ng October mo is Two of Pentacles. Ayan. May Capricorn energy dito. Ayan. Whether may ganyan ka sa chart mo or may makakadil kang Capricorn. By the way, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers pwede dito sa reading na ito. Ano yung magiging challenge mo? Meron kang Ace of Swords na baliktad. Ano yung blessing or advantage mo? Meron kang Knight of Swords na baliktad. At sa pinaka-conclusion or what's next or near future mo, meron kang Five of Pentacles. So, yung mga signs na meron dito, merong Capricorn, merong Aquarius, at saka Taurus energy. So, yung overall energy mo, Two of Pentacles, which is yung card ng juggling act or multitasking, Pisces. Nakikita ko na mukhang marami kayatang commitments or deadlines or yung mga obligations, yung mga matters to attend to ngayong October. Maaaring mahihirapan kang i-prioritize or mahihirapan kang mag-organize. Yan, ng iyong energy, ng iyong time. Pagdating sa mga bagay-bagay, kasi meron kang mga meron kang multiple priorities na kailangan mong i-manage, asikasuhin, gampanan at the same time. So, kaya ako sinasabing, juggler or multitasker ka ngayong October. Okay, pwede rin itong pagbabalance. So, sabihin na natin, dapat ayusin mo yung schedule mo, balansihin mo yung mga dapat mong bigyan ng, yung mga dapat mong unahin, mga dapat mong i-prioritize. This is also a card ng, choices. So, pwedeng meron kang dalawang options, opportunities, or choices ngayong October, wherein kailangan mong timbangin alin ba yung mas dapat mong piliin, alin ba yung mas priority, alin ba yung mas importante, alin ba yung mas malapit sa puso mo, depende kung anong criteria mo, pero yun na nga. Mukhang kailangan mong magbalanse or mamili or mag-decide. No? So, nakikita ko dito, pwedeng darating ka sa point na ma-overwhelm ka alin dito sa mga bagay na ginagawa mo, na dapat alam mong mag-manage yan, or alam mo dapat alin yung mas importante or mas uunahin mo. Okay, so pagiging organized yung solution dyan. Ngayon, when it comes to yung challenge or conflict or problem ngayong October mo. Nako-confuse ka. Kasi dito pa lang pareho mong gustong halimbawa, parehong importante to or pareho mong kailangan gawin. Pero parang may sinasabi dito na kailangan mamili ka lang ng isa. So, ang nakikita ko dito is challenge mo, pwedeng mahirapan ka na ma-solve yung problem mo, yung pinaka-conflict, or mahirapan kang mag-decide, mamili. Period ng confusion or clouded judgment. Hindi clear yung pag-iisip So, nakikita ko dito, pwedeng
walang kaliwanagan or merong internal conflict pagdating sa sarili mo, ikaw mismo hindi ka makapag-decide, hindi mo alam yung tama or hindi mo alam yung mas dapat, no? Yan. So, siguro ma-advise ko dito, kung ganyan yung state ng pag-iisip mo, wag kang gagawa ng major decision or action kapag ka magulo yung isip mo. No? Oo, magulo eh. Nakikita ko dito eh. Yun yung problema mo eh. Hindi mo alam ano yung totoo or hindi mo alam yung tama or hindi mo alam yung dapat gawin. Pwede mo sigurong paano ba, i-postpone kung pwede naman, kung uubra naman. Depende na lang sa sitwasyon. Pero, yun na nga. Hintayin mo na maging clear yung isip mo bago ka gagawa ng napaka-importanting action or decision. Okay? Kasi andun ka sa period ng pagiging, unsure, confused, no? Pagdating naman sa iyong blessing or advantage, meron ka ditong Knight of Swords reversed. Okay, pagdating sa mga bagay-bagay, nakikita ko dito na makakadiskarte ka. Last minute, doon ka magaling eh. Kumbaga na, dito 'di ba, parang hirap ka. Pero nakikita ko, meron kang talent sa ganung bagay na pag mga mabilisan, madalian, alam mo eh. Alam mo kung paano mo i-handle. Hindi ko alam, pero parang na-master mo na yata yung ganyang talent mo na mabilis kang makahanap ng mga remedyo, mabilis kang makahanap ng solution or maagap ka. Ayun, pagiging maagap sa mga bagay-bagay. Or yung blessing mo kahit last minute na parang i-bless ka pa rin, siswertihin ka pa rin, magagawa mo pa rin. No? Or, kumbaga parang saved by the bell, parang ganun yung dating. Ayan, so pagdating naman sa pagtatrabaho, ibig sabihin lang niya, mabilis ka kasing magtrabaho. So, yun yung isang advantage mo, talent mo, sabi ko nga, na perfect mo, or blessing mo. Kasi matambakan ka man dito, mag-juggling act ka naman, ang dami mong commitments, obligations, or deadlines. Nakikita ko na makakaagap ka pa rin eh. Maihahabol mo pa rin. Magiging swift, mabilis. Nakikita ko dito. Ito yung talent mo ng pagiging mabilis sa mga bagay-bagay. So, yun yung pinaka-blessing mo, Ngayon, pagdating naman dito sa what's next, yung pinaka-outcome, you have Five of Pentacles, so maaaring you are dealing with a Taurus person. Nakikita ko dito kakulangan, Pisces. Feeling mo merong something kulang or baka talagang literal na meron kang hardship na mararanasan pala kasi ito yung paparating sa iyo, yung next na mangyayari. Ayan, baka dumaan ka sa crisis. Ano man ito, merong difficult stage na pagdadaanan. Pwedeng financial o pwede rin namang hindi financial, pero ang pinaka tone or energy nito is daraan ka sa hardship. Daraan ka sa sticky patch or mahirap na kalagayan or situation. Yun yung next na mangyayari sa'yo. Or abandonment. Naku, baka yung iba sa inyo sa love life, baka maka-experience kayo ng loss or abandonment. Baka iba ghostin kayo or bigla kayong tatakbuhan, iniwan kayo sa ere, inindyan kayo, yung mga ganun. Sa mga time na ine-expect mo, walang tutulong sa'yo or inaalat ka, yan. No vacancy, no help, walang sa'yo, walang magdadamay magwe-welcome sa'yo, parang ganun.
Ngayon, pagdating naman sa iyong love life, kasi ito ay pagiging unstable. Ito yung mga situation na pwedeng maging unstable, yung mga bagay-bagay para sa'yo. Which is dito, kasi parang dito meron ding something na hindi stable di ba, yung may something na malabo, unsure, kawalan ng clarity. Yan na muna natin yung love life. Love life mo, overthinker, sino to? May mga difficulties talaga, dear. Sabi ko nga, yung 5 of Pents mo parang related sa love life. Baka nga sabi ko, baka nga totoo yun. Merong manggo-ghost, mga abandon na, iwan ka sa ere. Ayan. Or darating kayo sa, period na mahirap as magjowa, as mag-asawa, as mag-partner. O baka merong kayong pagdadaanan or crisis. O financial man yan. O halimbawa, wala naman talaga kayong problema sa intimacy, sa love nung asawa mo or nung jowa mo. Pero parang dumadaan kayo, yung buhay nyo is nagiging mahirap ngayong October. Pwedeng may mga pagdadaanan kayong mga problema sa kabuhayan, sa financial, no? Pero more on, hindi lang siya ganun. Parang napipil ko pwedeng magkaroon din kayo talaga ng crisis or problema. Kasi parang meron ditong mga selosan. Baka may mga ano ba tawag dito? Period ng pagiging insecure dahil may mga pagseselosan, may mga rason na ganun. O baka may pagdaanan kayong ganyang stage ngayong October ng person mo or ng asawa mo. Ayan napapa-overthink ka tuloy, Pisces. Baka may mga something ka na, o baka may mga ginagawa yung person mo na nagpapa-overthink sa'yo. O feeling disconnected or magkaroon kayo ng problema. Yan. Or cheating issues, hindi ko alam, pero wala pa namang sinabing cheating, sabi lang parang abandoned or iniwan sa ere, disconnected, or pwedeng may mga nagpapaisip sa'yo tuloy. Yan, para maproblema ka dito sa person mo, mapapa-overthink ka. May mga yan, pwedeng iba sa inyo. Merong mga paulit-ulit sa isip ninyo. O baka kasi meron na kayong history ng mga ganyan problema, kaya siguro parang paikot-ikot sa'yo yan. Pwedeng bumabalik-balik sa isip mo, wala kang peace of mind, hindi ka secured. Ayan. So, pwedeng magkaroon ng mga feeling of insecurities or jealousies dito sa samahan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari sa'yo, kukuha tayo dito ng 4 na cards, Pisces. Unang-una, wow! Kung sumasakit yung ulo mo sa love life mo, or sa mga trabaho mo, pagdating sa ibang bagay, mukhang bebenasing ka naman, Pisces, and hindi mo ini-expect na merong swerteng darating sa'yo ngayong October. Ano pa? Ayun lang. Pagdating sa health naman, yan, meron hindi inaasahan din. O baka may magkasakit. Kung hindi man ikaw to, baka may magkasakit. Or magkaroon ng depression, pagiging very low self-esteem, yan yung mga very down. Kasi nga parang may crisis dito dito sa love life mo, parang may crisis. Pagdating dito sa kabuhayan mo, parang may crisis din. Ano pa? Hindi mo in-expect na kakailanganin mo ng tulong ng iba, Pisces. Or kailangan mong mag-reach out sa iba, kailangan mong makisama, makibagay, ikaw mismo kikilos, magre-reach out, ikaw mismo mag-e-effort or hihingi, gagawa ng paraan, ikaw yung lalapit sa kanila. Yan, maring may situation hindi mo in-expect na ganyan. At last, na hindi mo in-expect, ayan, maaring nagkakaroon kayo ng crisis sa love life mo or sa kabuhayan mo, sa pera or sa career, sa sarili mo, kung health man yan or kung ano man, pero
hindi mo lang nare-realize pero malapit na yung malapit nang matapos yung mga hardships. Ayan, andun ka na OTW, on the way ka na doon sa success. Or yung outcome, magandang outcome na hinihintay mo. Or katuparan ng iyong goal. Okay? Tignan na natin yung mga payo sa'yo or additional messages para ngayong October using our oracle cards. Not the right time, Pisces. Ano ba to? Baka ikaw naman ang nakakaalam nito. Basta meron something dito na hindi dapat ngayon mangyari. Hindi ito yung perfect time para dyan or hindi ito yung tamang time. Maaaring dapat maghintay pa or dapat ipagpaliban, i-cancel, i-postpone, wag ipilit, okay? Ano pa? Ito yung time, itong month na to, itong October, na dapat ibaling mo yung attention mo sa iba. Gumawa ka ng ibang, i-explore mo yung ibang diskarte, ibang path, no? Yan, choose a new direction. Kung gasgas na yan, paulit-ulit na yan, baka dapat baguhin mo, ibahin mo, or mag-explore ka sa iba. Ayan. Maghanap ka ng ibang direction Ayan, may opportunity darating sa iyo ngayong October. So, ayan. Kung ano mang opportunity to sa pera man yan, sa career mo, or sa relationship, or kung saan, importante may opportunity ngayong October, Pisces, na darating sa'yo. So, ito yung mga nakuha ko dito sa iyong October Kapalaran Reading, Pisces. Hangad ko na makatulong sa'yo itong reading or magbigay ng clarity or gabay. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.